Breaking news, finish na, sumabog na si Richard Gomez, binasag na ang katotohanan, Kongreso nagulantang. Aba, si Richard Gomez ito, no? Talagang naging idol natin to dati, talagang napakagwapo. 'Di ba? Napakagwapo, magaling umarte, mapa-aksyon, 'di ba? Mapa-comedy noon, 'di ba? Ano si drama, 'di ba? Love team, talagang all around si Richard Gomez talaga, no? Sa sports pa. Ayan. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Papasalamat din po tayo kay Congressman Richard. Ayun, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala bigyan ng credits yung boses na madidinig natin ngayon. Siyempre, walang iba kundi kay Sir Badong Arateles. Credits po, Sir Badong. At siyempre, bibigyan natin ng reaksyon kung ano man ang kanyang sasabihin dito sa videong ito, no? Na bibigyan natin ng reaksyon. Yun na yun. Yun, si Richard Gomez nga ito. O, tuloy natin. Suportahan nyo si Sir Badong Arateles sa kanyang YouTube channel. Richard Gomez. Alam nyo, ngayon lang po ako bumilib dito sa tao na to. Aba! Kasi Napabilib si Sir talking from Badong. his experience as So, kung napabilib si Sir Badong, ibig sabihin, merong magandang ginawa si Richard Gomez. Alam ko, congressman to si Richard Gomez, di ba? Correct me if I'm wrong, mga katunay. sa na nga mayor to? Ormoc. Ormoc. Oh, yeah. Mayor of Ormoc City. Ormoc, sila. Sa kabila pong banat ng mga kongresista, mga senador sa war on drugs. Parang at kasama po So, mayor ng Ormoc si Richard Gomez. Correct me if I'm wrong, congressman o mayor. Basta yun na yun, si Richard Gomez na yan. ang buong media. Oh, mayor. Parang wala pong maganda nangyari sa Pilipinas nung war on drugs. Ngayon po merong congressman at dating mayor na nagsalita. Congressman, dating mayor si Richard Gomez. So ngayon congressman na. Naguguluhan ako. Kasi si Richard Gomez kasi ngayon napakatahimik. 'Di ba kung congressman siya, hindi natin siya nakikita na bumabatikos o lumalabas o nagpapapansin katulad ng iba. 'Di ba? Na tumitira sa mga Duterte, hindi siya ganoon. 'Di ba? Kung baga meron si Richard Gomez na breeding. Tahimik lang siya eh. Ganda epekto ng war on drugs sa kanilang lugar. No? Maganda yung epekto. Yung Maganda raw yung epekto ng war on drugs sa lugar ni Richard Gomez doon sa Ormoc. Aba, maganda talaga yun. Ayan ha, si Richard Gomez na mismo ang nagsasabi, no, na maganda yung naging epekto ng war on drugs. Sinasabi kasi nung iba, hindi naging maganda yung epekto kasi yung mga negosyo nila nasa lanta. Joke lang, baka kung ano isipin nyo ha. Yun lang naman ang maaaring magsalita laban sa war on drugs kay FPRRD. Diba? O wala tayong sinasabing pangalan ha. Oh. Sino lang ba ang magagalit doon, mga katunay? Sino pa ba? Sino pa ang magagalit sa war on drugs niya? Alam naman natin ang war on drugs kaya itinatag yan para puksain ang nagpapakalat ng masasamang bisyo, para maging ligtas ang taong bayan. So kung ikaw nagagalit ka at hindi mo nakikita kung ano ang magandang naidulot ng war on drugs, ibig sabihin, baka mamaya may sabit ka dyan, ha? Hindi si Richard Gomez. Dahil si Richard Gomez gusto niya ang naging kalakaran ng war on drugs. 'Di ba? Yung iba talaga na nagagalit. nangyari po. Kasi parang, alam niyo po, kung totoo yung mga pinagsabi niyo, nakasumpa-sumpa ang war on drugs. Di sana si Tatay Digong, yung Aus Duterte na tuloy na dapat. Hindi po eh. Kahanga-hanga po. Huwag niyo pong baliktarin. Buhay pa po kami lahat. Yan po ay naganap. Sinasabi nila kasumpa-sumpa ang war on drugs. Di wow. Di ba? Alam nyo, nung hindi pa dumarating si Tatay Digong bilang presidente, kalat-kalat siyang bisyo na yan. Sinasabi ko dati na kulang na lang ilagay sa mga grocery store at palengke yan. Kulang na lang ibenta dun yan eh. Bibili ka sa mga establishmento. Pagbilan nga po ng ano, diba kulang na lang ganon? Halos lantara na. Minsan nga naglalakad ka sa harapan mo, nagbibigayan. Diba? Pero simula nang dumating si Tatay Digong,
hindi man naubos yung bisyo na yan, at least ang laki ng nabawas. Nagkaroon ng takot yung mga nagugumon dyan, yung mga nagpapakalat niyan. Nagsiatrasan sila. 'Di ba? Yung iba nagbago na eh. O, tumigil na sa ganyang bisyo. Hindi na nila pinasok yan. Hanggang sa nanunungkulan si Tatay Digong, nagtuloy-tuloy sila sa pagbabago nila. Hanggang sa bumaba si Tatay Digong, itinuloy na lang nila yung pagbabago nila. Aba, may mga nakita akong ganyan. No, may mga nakita akong ganyan na dating mga gumon sa bisyo. Tapos nung dumating si FPRRD, is talagang nagsitigil sila sa bisyo niya. Kapitbahay nga ako, mga ganun eh. Diba? Mga nagsitabaan ang tataba. Ngayon may mga magagandang trabaho na. Hindi na sila bumabalik sa bisyong yun. Pag nakakwentuhan ko, ikaw ba gumaganon ka pa? Baka mamaya hindi na daw. Diba? Kinalimutan niya na. Laki talaga nagsisisi sa mga ginawa niyang pagkakamali. At ang sarap daw na mamuhay ng ganon. Na matino, maayos, na yung buhay niya. 'Di ba? Nagtatrabaho na siya ng maayos, 'di ba? Kaya mas lalo kong pinupuri si Tatay Digong, kaya huwag kayong magtataka kung bakit ko pinaglalaban si Tatay Digong. Dahil ako mismo ang nakakasaksi sa mga ginawa niya. Gaya ng mga taong bayan, nasasaksihan nila kung ano ang ginawa ni Tatay Digong. Ang ini-issue lang kay Tatay Digong, yung nililink sa kanya, yung China. 'Di ba? Diyos ko naman, kung kadikit niya ang China. Diba kung gusto niya tayong ibenta sa China o ibigay sa China, kung lahat ng pag-aari ng Pilipinas gusto niya ibigay sa China, sinamantala niya na nanunungkulan siya. Wala ba kayong pag-iisip? Diba? At isa pa, pwedeng gawin ni Tatay Digong yung gusto nilang gawin ngayon, yung cha-cha. Diba? Kaya ni Tatay Digong gawin yung mga gano'n o magkaroon ng Prime Minister para hindi napalitan si Tatay Digong. Kasi may mga plano siyang gano'n. Nasa power siya eh. Diba? Gaano ba si Lenny? Hindi naman makapalag kay Tatay Digong gano'n yun. Pwede niyang samantalahin, gamitin ang kapangyarihan niya bilang presidente para abusuhin ang bayan. Bakit niya papaupuin si BBM o bakit gagawa pa siya ng eleksyon? Kung meron siyang planong masama sa bayan natin. 'Di ba? Pwede niya namang sabihin na, "Oy, Sara Duterte, ang lakas naman ng laban mo kay PBBM." No? Sara, tumakbo ka na lang ng presidente, labanan natin 'yan. Matatalo mo 'yan. Ganon, hindi dapat inudyukan niya. Pero hindi eh. Hindi niya inudyukan. 'Di ba? Sino lang ba ang pumilit na maging Vice President? Si BP Sara na tumakbong ganon. Siyempre, di ba si Madam Amy tsaka sila PBBM, binisita siya, si BP Sara, kinumbinsi siya. Ayaw nga nila. Di ba? Kung tayo, may plano talaga, kung may plano talaga si Tatay Digong, ang mga Duterte na tayo ay ibenta sa China, no, ipamigay sa China, o anuman, hindi na dapat sila bababa sa kapangyarihan. Kaya nagtataka ako dun sa ibang nagtatanga-tangahan na sinasabi na sakim ang mga Duterte. Diba? Kaya nga sabihin nyo sa akin saan ang katibayan na sakim ang mga Duterte? Kung may makakapaglabas kayo ng katibayan na sakim ang mga Duterte at may plano ang mga Duterte talaga na gusto talaga nila tayong ibenta sa China, kakalabanin ko mga Duterte. Diba? Kung ipapamukha nyo sa akin mali ang paniniwala ko. Kung ipapamukha nyo sa akin. Diba? Wala akong makita Wala akong makita na ginawa nilang pagkakamali. Bukod dun sa nagmumura si Tatay Digong. Si Tatay Digong, reaksyon niya na yung pagmumura Ako nga, lagi ako nagmumura. Kapag nagkukwento, nagsasalita ako, kasama na yung mura Kasama na sa lifestyle natin yun. Diba? Pagmumura. Kaya sinasabi, gusto nyo ba presidenteng nagmumura? Mas pipiliin ko na yung presidenteng nagmumura kaysa yung plastic. Diba? Mas gusto ko na yung presidenteng ipinapakita yung tunay niyang pagkatao na kahit sarcastic siya magsalita, bastos siya magsalita na sinasabing gano'n si Tatay Digong, nagmumura siya magsalita, at least alam ko totoong tao.
Doon mo nakikita ang totoong tao dahil ipinapakita niya ang tunay niyang ugali. Hindi yung katulad ng ibang taong nagbabait-baitan pero maitim naman ang kalooban. Para ako nagpi-flip top. Wala pa pong 3 taon na ang Ayan. 2 taon pa lang po yan mahigit. Yung war on drugs na yan. Yung administrasyon ni Tatay Digong, kung balik pa rin yung mga pangyayari. Okay yan sana kung katulad yan ng martial law na nailako ninyo dahil karamihan sa amin, hindi naman talaga. Di ba? 1972, ilang taon ba ako noon? 3 taon. Malalaman ko ba kung totoo yung mga pinagsabi nyo o hindi? Pero ito po, buhay kami lahat. Oh. Oo. Tayo pare-pareho. Kasi nung panahon ng martial law, nakikiramdam lang tayo eh. Kumbaga, bumabase lang tayo sa kinukwento ng mga umabot doon. O gaya ko, hindi naman ako umabot gano ron. Kumbaga, nagpapakwento lang ako sa mga taong umabot doon. At sinasabi naman nila, is maganda naman nung panahon ng martial law, ligtas. 'Di ba? Wala naman silang sinasabing against sa martial law eh. Sa ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Mas ligtas pa nga daw noon eh. No, napaka ng buhay no na ligtas ka sa kalsadang naglalakad, wala kang problema, although may mga checkpoint, may mga sundalong pero ipapakita mo lang naman daw ang ID mo, wala kang naman problema, papaliwanag ka lang kung saan ka pupunta. Natural naman. Siyempre para pangalagaan yung lugar mo kasi para maging disiplinado, siyempre may mga kumakalat na anti-government na kumakalaban no na 'di ba? Na nag-trigger kung bakit nagkaroon ng martial law. Pero itong war on drugs kasi, nasaksihan natin. Yan, nasaksihan ng Sir Badong, nasaksihan ko. Nakita ko eh. 'Di ba? Nakita ko na naging maayos eh. Naging effective yung war on drugs sa mga tao. 'Di ba? Naging ligtas. 'Di ba? Hindi man naubos pero nabawasan. Kaya nga ngayon kung tutuusin, yung administrasyon ngayon, wala ganong problema pagdating diyan. Kung may problema man, siguro hindi naman ganun kabigat, hindi kagaya dati yung mga sinalubong ni Tatay Digong noon. 'Di ba? Ngayon, kung may mga nagbabalikang mga ganon, hindi na katulad ng dati na napakarami. Kulang na lang itiyanggi-tiyanggi nila eh. 'Di ba? Napakarami dati. Kaya, hindi na ganong naghihirap ang administrasyon ngayon sa ganyan. Ngayon, depende na lang kung magpaparami yung mga ngayon, 'di ba? Kung magpaparami, tingin ko baka hindi sila kasi muna makiramdam muna sila eh. Hindi sila basta-basta magparami. Kasi baka sa 2028 manalo si Sara Duterte, sayang lang negosyo nila eh. Pag gano'n. Pero isipin nila, kailangan alamin muna natin yung 2028. Baka mamaya si Sara Duterte maupo eh, sayang negosyo. War on drugs, tumahimik ang mga kapaligiran. Yes. Maraming salamat. Congressman Richard Gomez. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Congressman Richard Gomez. No, ako din, ko si Sir Badong nagpapasalamat. Ako din nagpapasalamat dahil nare-recognize mo ang ginawa ni Tatay Digong sa war on drugs. Kaya dapat bigyan ka talaga ng masigabong palakpakan. Ayan, mga katunay. Si Richard Gomez, hindi ko naman nakikita na umiepal sa Congress yan eh. No, hindi siya bumabatikos kay VP Sara. Tahimik lang siya. Kaya para sa akin na okay. At ngayon pumapabor si Richard Gomez nga is parang dito is kontento na ako na alam kong si Richard Gomez yan ang transparent na tao. No? Yan ang isa sa mga transparent sa Kongreso. For the first time, napahanga mo ko. Yes! Alam niyo sa totoo, Tama. talagang Huwag kang babaliktad baka magka-Kuya Will ka. Talagang anong tawag doon? Talagang sa dami po ng tumalikod kay Tatay Digong, Yes. ma-appreciate mo lahat yung mga may paninindigan na nagsalita na maganda yung ginawa ni Tatay Digong. Yes. Lahat ngayon nagsasalita, maiingay, pati media ngayon, kala mo hindi naganap Kasi yung... pinakita dito ni Richard Gomez na wala akong pakialam. Hindi niyo ako kontrolado. Sasabihin ko kung ano ang tama, sasabihin ko kung ano yung nangyaring maganda, lalong-lalo na sa lugar ko. Parang gano'n si Richard Gomez eh. Kaya sa ginagawa ni Richard Gomez ngayon, lalo siyang gumugwapo. Hindi, gwapo na si Richard Gomez eh, di ba? Napakagwapo talaga niyan. Hindi mo maitatanggi, gwapo talaga. Kahit nga ako nababakla. Si Richard Gomez parang hindi tumatanda, no? Ano siya, tall, dark, and handsome siya eh. Pero, grabe, di ba? Crush ng bayan yan. Di ba? Kung naging babae ako, Richard, pakasal tayo. Baka magselo si Ma'am Lucy.
Ay! Bil. Kala mo hindi naganap yung war on drugs. Kala mo Ay, hindi naganap yung hindi maganda yung naidulot ng friends to all enemies to none. Kasi medyo parang hagad si, ano ngayon, no? Si Kong Richard, si Richard Gomez. Medyo nagkaka-aibag siya, malaki aibag. Siyempre, nagkakaedad na rin, di ba? Pero para sila nila Edo, hindi mga tumatanda. Bibihira na ako makarinig Si Gabi. mula sa congressman, sa mayor, sa gobernador, na pinupuri po yung mga Yes, ginawa ni yes. Tatay Digong, no? Kasi hindi nila mapuri, natatakot sila ngayon eh. Kapag pumuri kasi sila kay Tatay Digong, kakampi ka niya, no? Bihira na po. Ito po, congressman, naroon po siya sa Quadcom kanina para magsalita. Oo. Alam niyo, Kaharap niya napaka-practical. pa yung Ito po, mga nakalimutan natin na ganapin, endot no? doon. At sinabi po yan ng isang congressman na naging city mayor ng Ormoc. Bakit ako bumilib kay Goma? Sinabi niya po, no? Alam niyo, napaka-practical nung sinabi niya. Sabi niya sa Quadcom, alam po ninyo, sa totoo lang, hindi naman gantong-gantong pagkakasabi, pero ito yung esensya niya. Sabi ni Richard Gomez, yung mga drug lord, hindi naman po nadadaan sa pakiusapan yan. Naitigil na nila yung... Yes! No? Karamihan po dyan ay armado. Yes! Ito po yung ito po yung naganap sa field mismo. No? Armado po 'yan. Yung mga pulis naman dahil nasa war on drugs, susunod sa pinag-uutos sa kanila ng presidente. Yes! Natugisin tong Yes! mga drug lord at tong mga nangangalakal ng droga. Natural may mga baril yan, sabi ni Goma. Marami po ang totoong nagkabarilan. Yes! Kaya marami pong namatay mula sa mga drug lords, Tama. sa hanay po ng mga sindikato. Kaya nga ganun eh. Alam naman natin talaga na yung mga sa mga drugs na yan, mga ganyan. Siyempre, mga malalaking tao yan eh. Mga ma-influensyang tao yung mga humahawak dyan. Sila ba ang magdinegosyo ng ganyan tapos ang daladalang nila patpat tsaka tingting? Diba? O pag kinausap tayo nito, pag sinabing tumigil na tayo, tigil na tayo. Parang may kapitbahay ka, maingay. O huwag ka maingay dyan, huwag ka patugtog ng malakas, natutulog kami. O hihinaan mo na lang, ganun. Nakukuha mo sa pakiusapan. No, parang sinasabi nyo dito na, sige, i-raid nyo yan. No, i-raid nyo yan kasi may mga ganyan-ganyang vision tinatago yan. So pupunta yung mga pulis doon. Tapos ano gagawin ng pulis doon? Kukuha ng megaphone. Tapos sasabihin nila, "Oy, drug lord! Nandito kami ngayon, napapalibutan ka namin. Lahat kami may hawak na white flag. Please, sumuko ka na. Hindi kami pumunta dito para makipagbarilan, kapatid. Makonsensya ka na sa ginagawa mo. Isipin mo ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid, mga kamag-anak. Isipin mo marami nagmamahal sa'yo." Parang ganon. Kasi yung ganon sabihin ng mga pulis. Diba? Napakiusapan sila. Tas ayaw pa rin bumaba ng mga ng mga drug lord na yon, ayaw pang bumaba, ayaw sumuko. Sabi nila, please naman, maawa na kayo. Sige na, magpakulong na kayo. Ganon ba gusto nyo? Diba? Para naman tayong tanga. Kasi gusto nila, kasi iniisip nila, marami daw mga na ganon, diba? Maraming natural mga naglaban yan eh. Ikaw ba naman, isang leader ka ng ganon, negosyante ka ng ganon, basta-basta mo lang ibibigay yung negosyo mo na alam mong milyon-milyones ang malulugi sa'yo. Kung alam, mawalan ka na 1,000, hindi ka na mapakali. Milyones pa na negosyo mo. Diba? Siyempre, pag lalaban nila, lalaban sila. Kung nakita nilang kaya nila yung mga pulis, labanan natin to. Diba? Buhay sa buhay, ganon. Kaya ganon na nangyayari. Nagkakaroon ng baril, nagkakaroon ng ganon. Diba? Hindi maiiwasan. Ngayon naman, kung kino-question nila, bakit may mga dinudukot? May mga tapos tapos masas makikita, poser ako, ganto, ganyan. 'Di ba? Kasi yung mga panahon na yon, yung war on drugs na yan, halimbawa, gusto ko sirain ang pangalan ni Tatay Digong. Gusto ko sirain. Gusto ko tumatak sa tao na berdugo ka. Presidenteng berdugo ka, ganun. Kailangan palabasin natin ganun yan. So, ito war on drugs. 'Di ba? Sabayan natin. Kunwari, siya yung nag-uutos. Kumuha tayo ng mga tao. Tapos pikpakin natin. Tapos palabasin natin na nagdodroga yung tao na yun.
O palabasin natin na ganun. Sinalvage yung tao ganun. 'Di ba? So, kanino mabibintang yun? Siyempre, kay Duterte. Kasi gusto sirain yung pangalan ni Duterte. 'Di ba? Para yung war on drugs na yan is magkaroon ng mantsa. 'Di ba? Kung paggagana lang yung isip nyo, kung gagana lang. At marami rin po namatay sa mga pulis. Yun po yung nakakalimutan Oh, natin. may mga pulis din. Ito pong war on drugs na to, marami pong nagbuwis ng buhay ng mga pulis dito. Parang nga naalala na lang po lahat yung namatay yung mga kriminal o yung mga kung may civilian man. Kaya nga ang pinaglalaban dito, yung mga namumuno ng bisyo eh. Parang nga nangyayari, ayaw nila sa war on drugs. Gusto nilang makulong si Tatay Digong kasi gusto nilang bigyan ng katarungan yung mga taong nagpapakalat ng bisyo. Baliktad niya yun, no? Nakalimutan na yung mga sakripisyo ng mga kapulisan. Yes, yes. Nakalimutan Kaya talaga. alam po ninyo, siguro sising-sisi sila, no? Sumunod lang kami. Itinaya namin yung buhay namin dyan sa war on drugs na yan. Ngayon, inuusig kami dahil tumahimik yung mga kapaligiran nung araw. Totoo naman, lo. Sinabi ni Richard Gomez. Kaya nga baliktad na mundo ngayon, Sir Badong. Kapag ikaw may ginagawa kang tama, mali ka. Ikaw ang ilalagay sa hot seat, ikaw ang gusto nilang makulong, ikaw ang gusto nilang mawala. Ganun yan. Kasi syempre ayaw nila, hindi sila papayag na bumango ang pangalan mo. Na bumango ng bumango. Syempre, paano pag tumakbo ko sa gusto kong posisyon, gusto rin takbuhan ng tao na yon na alam natin gumagawa ng tama. Syempre, matatalo ko niyan. Diba? Ganun yan eh. Kailangan yan, pasamain ko yan. Diba? Gaya kay VP Sara. O, gusto nilang takbuhan yung posisyon na alam nilang naghihintay kay VP Sara. Yung presidente. 'Di ba? Hindi pa naman nagko-confirm si VP Sara pero alam natin na kailangan siya ng bansa natin. Sinisigaw ng mga taong bayan. So nakikita nila na malaki ang pag-asa ni VP Sarang makaupo sa susunod na eleksyon sa presidential. 'Di ba? So paano ang gagawin ko para makaupo ako diyan? Syempre, sirain ko. Wasakin ko pangalan mo. 'Di ba? Kahit magpatay ng ipis sa bahay, gusto ko ibintang sa iyo. Para mawala ka. Ganun yan. Dahil sa paghahangad ng posisyon, lahat ng mga taga-gobyerno, lahat ng politiko na gumagawa ng tama, kinukontra nila. Pinalalabas nilang masama. Diba? Kaya dito sa Pilipinas, di ka makakuha ng hustisya basta-basta eh. Dinagdagan pa niya. Alam niyo kung ano dinagdag niya? Sabi ni Richard Gomez, dahil sa war on drugs, siya mismo nakasaksi. Oh, Sa City Hall, sa harap ng City Hall, 900 yung sumuko ng mga adik. Dami eh. Yung nagpatokhang sarili. Isinuko nila yung Sinuko sarili nila. nila. Doon pa Dahil lang. ayaw nilang Diba? maging statistics. Gusto Yes. nila magbagong buhay. Yes. 900. Iyon, no? Nakita niya mismo na sumuko sa tokhang Oh. at magbabagong buhay. Ayan ah. At ang pinakamagandang sinabi niya, tumahimik po yung lugar namin. Ayon. Yung Ormoc Diba? Pinupuri niya, di ba? Alam niya naging epekto sa ormoc ng war on drugs. No? Wala siyang sinasabing against. Mas nagustuhan pa ni Richard Gomez. Pogi talaga ni Gomez. City. Nabawasan talaga yung anumang kriminalidad Oh. na dulot ng droga. Mhm. Talagang tumahimik po. Aha. Nabawasan ng krimen. Yes. Yung nilalarawan ni Richard Gomez na nangyari sa Ormoc City, halos lahat po sa buong kapuluan. Kaya po effective yung war on drugs kasi Oo. sabi ni Richard Gomez, noon ko lang nakita yung mga pulis na totoong nagtatrabaho. Ayon. Ang sipag, Tama, yung mga pulis nun talaga nagtatrabaho. Talagang paspagpag sila talaga dati. Hindi lang sila nagiging display, kundi napapakinabangan talaga sila. 'Di ba? Yun naman ang kailangan eh. Kumbaga, ang mga kapulisan natin, kailangan talaga linisin kung ano ang mga nagiging dumi sa lugar natin. Kailangan proteksyonan nila ang mga sibilyan, ang mga inosenteng taong bayan. Ganun yan. At puksain kung ano man ang nakakasira sa lugar natin. Ganun yan. Kaya talagang ang mga pulis noon gumagalaw. Kumbaga sulit ang sweldo. Kaya nga tinaasan ni FPRRD ang mga sweldo nila eh. Kasi alam naman natin, hindi naman basta-basta ang trabaho ng pulis tsaka ng sundalo.
tinataya nila ang buhay nila. Kada labas nila ng bahay, kada labas nila ng headquarters kapag may mission sila, is nakatungtong na sa isang hukay ang paa nila. Diba? Pag po nila, ganado po. Ganado po. Alam niyo yun? Ginanahan yung mga pulis for the first time. Merong isang presidente, nakapareho nila. Etong mga kriminal ay tugisin. Willing silang itaya ang buhay nila. Oo. Hindi ko sinasabi Alam nila sa lahat ng tama. pulis ay matino. Oo. Pero majority po ay matitino. Yun yung nakakalimutan na ngayon. Paano yung mga matitinong pulis? O yun nga, yun Paano natatamay. yung sinugal nila araw-araw yung buhay nila laban Yes. sa war on drugs? Ay, hindi pala laban para sa war on drugs. Kakalimutan na rin natin sila dahil sinasabi nila Manuel, masamang tao si Digong. Naman sila Manuel, talagang mga konsentidor yan. Alam na natin yan. So, ewan ko ba kung ba't nananalo pa yan, mga katunay? Kayo nga, hoy, ano ba kayo? Ba't nananalo yan? Tagutin nyo nga, ba? Sus. Dapat kay Manuel, magtinda nila ng taho. Sabi ng mga quad ko, masamang tao si Digong. Masamang tao pala, bakit mahal na mahal ng tao? Masamang tao pala, bakit hanggang ngayon dinudumog kahit saan? Oo. Masamang tao pala, bakit Parang sila sinasabi nila mabuting tao sila, pero lahat ng mga tao nasusuklam sa kanila. No? Nasusuklam kila Manuel, no? Kila Castro. Ang mga programa niya, gustong-gusto ng mga tao. Oh, Kalye survey kayo. yes. Papiliin nyo sila. Sino mas gusto nyong presidente? Si Marcos o si Digong? Anytime, 90% tinitiyak ko sa inyo. Isasagot ng tao, Duterte. Ayon, at ating nato ngayon ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, yun ang masasabi nyo tungkol dito sa i-comment nyo lang po sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.